Kaugnay niyan, kamustahin natin yung lagay ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang lugar malapit dyan sa sentro ng Lindol sa Myanmar. Nasa linya po natin si Undersecretary Eduardo De Vega mula sa Department of Foreign Affairs. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Magandang umaga pa. Okay, kamustahin po namin yung lagay ng mga Pilipino, lalong-lalo na po doon sa sentro, sa epicentro ng Lindol sa Myanmar. First of all, ang sabihin ko po, ang Pilipinas nagsisiramay sa ating mga kaibigan, mga kapitbahay sa Myanmar at Thailandia. Mhm. No? Kaya, alam mo naman, ASEAN population, ASEAN spirit. Ngayon, tungkol sa ating mga kababayan, ang gandang balita naman, as of last night, kausap ko yung ambassadors natin doon, okay, Xiao Affair ang nasa Myanmar, ambassador sa Thailand. So far, wala pang report ng Pilipino na nasabing buhay or affected, no? Nag-issue ng advisory yung dalawang embassies Mhm. na sinasabi, I will quote, the embassy advised Filipinos in Thailand or in Myanmar to remain calm and vigilant, as well as monitor updates on credible and verifiable sources of information. So, ginagawa nila, kinokontak nila yung mga Pilipino through the community leaders. Ngayon, wala pang report na may nasabing buhay at sana manatiling ganun. Mhm. At wala rin po mga sugatan, mabuti naman. Wala po, merong mga Thailander at Myanmar, no? Mm. Na nangyari sa kanila. Opo. Ngayon, sa Myanmar kasi, 600 lang ang Pilipino. Mhm. Mga 600, no? Sa Naipi daw sila, malayo sa center. O sa Yangon. Yung epicenter, wala namang Pilipino doon. Kasi kukunti lang Pilipino sa Myanmar. Mhm. Sa Thailand, there are much more. There are about 29,000 Filipinos. Pero mas malayo to sa epicenter. Kaya po, mukhang so far, wala na-report na nasabing buhay. Pero kung pwede po, gawin natin ito po. Pwede ba tayong magbigay ng ng number? Mhm. Sige po, para Ng number. i-announce natin, Yusek, oo. Hotline number po sa Thailand. Mhm. Thailand muna, no? Kung merong gustong tiga-Thailand na kumunta kailangan ng assistance or kamag-anak dito, Mhm. may hotline sila, +66 81 989 7116. Ulitin ko po, +66 989 +66 81 989 7116. Mhm. Yung sa kabila naman sa Myanmar, ang area code is +95 998 521 0991. Okay, Ulitin ko po, sige po. +95 998 521 0991. Tawag kayo kung meron kayo kamag-anak doon na nawala ng contact or kung kayo mismo nasa Thailand at Myanmar at hindi nyo maabutan yung ating mga opisyalis. Mhm. Pero sa ngayon po, wala naman pong mga nakipag-ugnayan at naghihingi ng tulong na mga Pilipino doon sa mga nabanggit na bansa, Yusek. Wala po. Iamin ko ito kunyari sa nangyari sa Turkey. Kasi nangyari ng 2023, may malakas na din doon. Marami tayong kailangan tulungan ng Pilipino noon na binigyan ng shelter muna kasi nasira bahay nila. May 2 o 3 Pilipino namatay or mga asawa nila. Pero dito walang ganun. Pero handa ang ating pamahalaan. At Mhm. kung may Pilipino na nawala kung masira yung bahay man niya, wala na matirahan, tutulungan muna natin hanggang maayos yung sitwasyon niya. So Mhm. far, wala po. Pero ngayon na binigay ko yung hotline number, sana may tumawag kung kailangan ng tulong. Mhm. At yung mga Pilipino dito na mga may kaanak po na nag-aalala, pwede rin po ba silang tumawag doon sa mga nabanggit na hotline natin, Yusek? Opo, pero remember, overseas, kaya may area code. Pangalawa, yung Thailand, lamang tayo ng 1 oras. Yung Myanmar, lamang tayo ng 90 minutes, 1 hour 30 minutes. So, yun ang importante na nalaman din. Mhm. So, by the way, umaandar pa yung airports, may hindi na puto yung kuryente o gano'n. Pero hindi pa natin alam yung extent ng damage. Basta alam natin, so far, walang Pilipinang nasawi and they are being found
and vigilant. Kung may mga gustong umuwi dahil dito, tutulungan din natin. Pero yung embahada po natin o konsulado dun sa mga bansa na yon ay okay naman po, hindi naman po nadamay or walang damage. Hindi na damay. Yung sa Myanmar, yung foreign ministry nila na damage. Meron daw namatay ng isang officer, binakasan siya ng pader sa kanyang office. No? Pero yung embahada mismo, wala po. Awa ng Diyos, no? Of course, they're going to eventually tatawag yan ng engineer para tignan kung may structural damage. Pero so far, walang damage. Ano naman, kahit na malakas ng earthquake, karamihan ng gusali, held steady. Mhm. Okay, Yusek, dako naman tayo. Meron po impormasyon kami natatanggap na kaugnay po dun sa mga Pilipinong inaresto umano sa Qatar. Dahil daw po sa hindi otorisadong pag-iipon, ito po ba ay pwede nyo makumpirma sa amin? Ang masabi ko lang may 17 na nasa police station pa. Sa isang beach sila, Sunlight Beach, parang gano'n. Baka mali pangalan. Basta away from Doha, mga 1 hour away from the capital Doha, nag-rally. Tapos nandun pa, pinapunta na natin yung ating mga opisyalis para makipag-ng police. Kasi in-advise na ng embassy na lahat ng klaseng political rally bawal sa Qatar. Yung mga bansa na ayaw nila mag-rally kayo kung tukod sa local politics. Pero kung ibang bansa, kunyari, pag-usapan yung sarili ng presidente, pwede. Pero sa Qatar, anything, kahit na hindi naman Qatar ang pinag-usapan. In this case, natin pinag-usapan yung impeachment, no? I'm sorry, pagpapadala kay President sa The Hague, no? Nandun, na-aresto. So we are going to monitor and report to you. Pero namin confirm, may 17. Okay, so ito po, kumpirmahin ko lang, yung 17 itong naaresto ay dahil po ito sa pagkakaaresto, ang nirarally po nila ay bilang pagtutol dun sa pagkakaaresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Mukhang ganun po ang dahilan po. At saka alam natin, karawan ng dating presidente, kaya kayo ng dahilan, kaya naglalalo sila. So sa ngayon po, tutulungan po sila ng Embahada ng Pilipinas. May abogado na po ba o magpapadala po tayo? Palagi tayo na abogado sa embassy doon. Meron tayong tinatawag na house lawyer. May retail na yan. So sigurado yan. Pero ang problema, iba yung justice system. Minsan ayaw nila na may embassy munang kausap hanggang tapos investigation. Pero maraming beses, kung unless siguro ikukulong na ng few days at papakulan na rin. So, nasa natin ito mangyari yun. At tumugon na yung mga ating kababayan sa Qatar sa advisory ng embassy na huwag nagkaroon ng mga political rallies na open in the streets kasi uhulihin kayo. Bawal doon. No? So, hindi sa ayaw namin mag-exercise kayo ng right ninyo pero nagtinumbata kayo So, ganun lang po. Okay, maraming salamat po sa inyo, Yusek De Vega. Okay, atin po nakapanayam, Undersecretary Eduardo De Vega, Undersecretary for Migration Affairs ng Department of Foreign Affairs. Ang hinihilingan, walang pinoprotektahan.